Ayon sa mga residenteng naninirahan sa bayan ng Amlan, ang may 200 taon ng puno ng balete at malaking puno ng mangga ang siyang nagsisilbing palasyo ng mga engkanto. Binabalot ng hiwaga ang mga punong ito na kinakikitaan ng kapre, lalaking itim at white lady na nasa kabaong na itim. Narito ang makatindig balahibong kwento ng mga nakaranas makaengkwentro, ang mga engkanto. Ayon kay Mang Rosario Yaiso, 72 taong gulang, naging gawin na niya na sa tuwing sasapit ang alas 10 ng gabi ay lumalabas siya ng terrace ng kanilang bahay at nagpapahangin. At mula sa terrace ay abot tanaw naman niya ang highway. Natsyetsyempohan din ni Mang Rosario ang pagdaan ng Ceres bus na minsan ay humihinto sa harapan ng kanilang gate at dito niya madalas makita ang isang batang bumababa. Ang pagsulod niya mga alas 8. Papasok siya sa loob ng bahay namin. Sulod. Tapos dadaan lang yung bata dyan. Tapos mawawala sa puno ng mangga. Hindi ko na pinapansin yung bata. Ang puno ng mangga kung saan nawawala ang bata ay nakapwesto malapit sa gate ni Mang Rosario. At kung misa naman, kapag hindi nagpapakita ang bata kay Mang Rosario, 3 kabataang babae naman ang nakikita niyang bumababa ng Ceres bus sa harapan din ng kanilang bahay. Magabi, mahuno ang Ceres. Ang manaog mga babae, tulong ka po. 3 babaeng bumababa kapag humihinto ang Ceres dyan. Pupunta sa dagat yung mga babae at bigla na lang silang mawawala. Alam kong mga engkanto sila kasi biglang nawawala eh. Ang magkaibigang Larry Ebesado at Jeffrey Trasmonte naman na nagbabakasyon lamang sa bahay ng isang kaibigan sa Amlan ay nakaranas ding maengkanto. Bandang alas 11 ng gabi habang sila ay nagpapahinga sa terrace ng kubo ng kanilang kaibigan ay may narinig silang bus na huminto at ang sumunod. Parang may papasok dyan sa likod ng gate. Narinig namin yung sounds ng gate na nag-o-open, di ba? Tapos yung lakad, narinig rin namin. Mula din sa terrace kung saan sila nakahiga ay may naramdaman silang malamig na hangin na dumaan at pumasok sa pintuan. Kinilabutan ang magkaibigan dahil Naka-close yun. Naka-lock. Naka-lock yun. Bigla na lang, yung ganong siya. nakarinig din sila ng hinihilang kadena. Yung kadena yan. Nagdadala siya, pangadala. Yun ang aming natandaan kung may babae ka, ay may pumapasok kasi yung kadena. At pagpasok sa loob ng kubo ay biglang bumukas ang radyo at walang hinto ang pagkurap ng ilaw. At ang sumunod nilang narinig mula naman sa banyo ng kubo, Shower, naka-on. Narinig namin yung tubig. Sounds ng tubig. 7 minutes of shower at saka lumalabas na siya. Lumabas na. Balahibo namin, tumindig kapag andun yun. Sabi ni friend namin na may-ari dito na gano'n lang talaga yun. si Melvin Ibo, 30 taong gulang ng Amlan, ay halos araw-araw nakakaengkwentro ang mga engkanto. Unang karanasan niya sa mga engkanto ay isang gabing pauwi na siya sa kanilang bahay pagkaraang dumalaw sa bahay ng kanyang ina, kung saan isang malaking puno ng mangga ang dinadaanan niya pauwi sa kanilang bahay. Subalit, habang papalapit sa puno ng mangga ay may napansin si Melvin. Malayo pa ko, nakita ko yung ilaw na parang ilaw yung kandila. Pagka lapit ko, yun ang nakita na kong kabaong na parang nag-abang sa akin. At dahil walang ibang dadaanan si Melvin, napilitan siyang maglakad palapit sa kabaong. Kulay na itim. Tapos nakita ko mayroong yung babae sa loob ng kabaong. At parang nangiinis pa ang kabaong na hinarangan ang daanan ni Melvin. Nang muli niyang silipin ang babaeng nasa loob ng kabaong, nagulat siya dahil ang nasa loob nito ay isang matanda na biglang dumilat ang matatalim na mata.
Doon na kumaripas ng takbo si Melvin. Ayon pa kay Melvin, 3 beses na niyang nakaengkwentro ang kabaong na itim. Palagi kong inabangan niya sa malapit yung puno ng mangga. Maliban sa lumulutang nakabaong, ay may iba pang maligno na nakikita ni Melvin sa puno ng mangga. Nakita ko siya nagtayo, tabako, nagnigirilyo yung mahaba na Ang nakikita ni Melvin sa puno ng mangga ay isang kapre na nang kanyang lapitan ay Nilapitan ko. Paglapit ko doon, bigla siyang nawala. at hindi lamang kapre at kabaong ang nakikita ni Melvin sa puno ng mangga. Galing doon sa silap, nakita ko yung parang kutsi ilaw, mayroong ilaw, 2 ilaw niya. Hinintay ko, pag lapit na doon, nawala yung kutsi. Iwan ko kung bakit nawala yung wala mang daanan sa tabi. Pauwi lang ko sa amin. Yun lang ang lapit yung yung daanan, mayroong daanan doon sa puno ng mangga. Nang lumaon ay nasanay na rin si Melvin sa kanyang nakikita sa puno ng mangga, na kanyang pinaniniwalaang tirahan ng mga engkanto. At sa aming pagbabalik, ang taong itim sa puno ng balete, makalipas ang patalastas. Maaring mahirap paniwalaan ang kwento tungkol sa mga engkanto, lalo na kung minsan lamang o isang tao lamang ang nakaranas nito. Subalit, kung halos karamihan ng mga nakaranas ay iisa ang kwento at sa iisang lugar, na katulad ng Barangay Amlan sa Negros Oriental, hindi ba't kapanipaniwala? Si Alfredo Silay, 37 taong gulang at naninirahan din sa Amlan, ay hindi rin pinatatahimik ng mga engkanto. Nag-umpisa ito habang nagiinuman kasama ang mga kaibigan sa isang tindahan. Doon ako sa may tindahan. Nagitara kami. Yung kasama ko, yung si Chito, nagitara kami. Tapos, pumunta naman ako sa likod ng tindahan. Nag-iihi ako. Pagtingin ko doon, mayroong malaking tao. Malaking tao na malakas yung katawan. Yung balahibo niya malaki. Mabalasik ang mukha ng lalaking itim na may mga balahibo sa katawan at mukha na nang lingunin ni Alfredo. Bigla nitong hinawakan ang kanyang mga kamay at inilagay sa likod. Bilugbog ako. Tapos nawala akong malay. Nang magising si Alfredo ay nasa isang malaking bahay na siya kasama ang lalaking itim. Yung bahay ng tulad ng isang palasyo, marami mga gamit. Yung mga plato niya, mga ganito mga kuhan. Ang lalaking itim ay kinukumbinsi siyang doon na manirahan dahil makakasama niya roon ang mga namatay niyang kamag-anak. At dahil tumanggi si Alfredo, sinabihan siya nitong bibigyan siya ng panahong makapag-isip. Yung sabi ko, uwi na ako. Sabi niya, ihatid lang kita. Yung dinamay namin, dyan naman kami, balik para uwi ako. Sa isang puno siya lumabas na ng kanyang lingunin ay 2 puno ng balete. Nagtatakbong umuwi si Alfredo sa takot.
Ngunit nasundan pa ang pagpapakita ng lalaking itim kay Alfredo. Ito'y nang nagpa-practice naman sila ng choir sa simbahan. Pakipunin nyo na, gagamitin pa natin yan. Kapala pa saan ka tutuloy? Pare, uwi na ako. Hindi, tingin ko, sabihin tayo mo eh. Ano tayo finish? Uwi naman kami doon sa kumbinto. Bumaba ako, ihi naman yun sa likod ng yung simbahan. Mayroong malamig na hangin. Kita ko yung tao. Yung taong nagbugbog sa akin, yun naman siya ulit. Sa pilitan na namang isinama ng itim na lalaki si Alfredo at dinala sa puno ng balete at dito na sila naglaho. Ayon kay Alfredo, hinayinan siya ng masasarap na pagkain ng lalaking itim. Tulad yung sa atin, yung sarap na pagkain, yung masarap na ulam. Ano? Baboy? Hindi yung baboy yung kita ko. Ano nakita mo? May manok ba? Ano nakita mong pagkain? Natulad ng manok, pero yung sarap hindi natulad ng... Anong lasa? Sarap yung lasa, Pero walang asin. walang asin. At pagkatapos kumain ay pinilit muli ng lalaking itim si Alfredo na sa kanila na manirahan. Ngunit tumanggi muli si Alfredo. Muli siyang binugbog ng lalaking itim na halos parang halimaw ang kanyang tingin. Nakatakas si Alfredo sa lalaking itim at nakalabas ng puno ng balete.